Ang Sitio Manlumay ay isang liblib na lugar sa bayan ng Santa Elena. Palibhas ay napapaligiran ng kabundukan, gubat, at malalawak na palayan, mistulang na pag-iwanan na ito ng panahon. Mahigit 50 pamilya lang ang nakatira rito, at halos lahat ay magkakakilala, sabay lumaki, sabay nagtanim, sabay nagsimba. Tahimik ang buhay sa Sitio Manlumay, ngunit sa likod ng katahimikan, may mga kwento ng kababalaghan na isinasa isang tabi ng mga tao, parang kalawang sa sulok ng lumang araro, naroon lang, pero binabaliwala. Sa isang maliit na kubo malapit sa gilid ng kagubatan, naninirahan ang pamilya Di Makulangan, sina Mang Isko, ang ama, Aling Marina, ang mapagkalingang ina, at ang kanilang 3 anak, si Liza, ang panganay na 14 na taong gulang, si Toto, 9 na taon, at ang bunso, si Dodong, na 3 taong gulang pa lang. Isang masipag at maayos na pamilya. Kahit salat sa yaman, sagana naman sila sa pagmamahalan. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Isang gabi, bigla na lang nawala ang isang beat nila. Walang bakas, walang ingay, tila naglaho lang. Pagkalipas ng 3 araw, sumunod namang nawala ang isang manok. Akala ni Mang Isko ay gawa ito ng mga ligaw na aso. Ngunit isang gabi, may narinig si Liza, isang parang buntong hininga na mahaba, sunod ay pagaspas ng malalaking pakpak. Nanggaling ito sa may bubungan. Kinabukasan, nadiskubre nilang ang kanilang itik ay patay, tila sinipsip ang dugo at buto na lamang ang natira. Habang palala ng palala ang mga pangyayari, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa kalusugan ni Aling Marina. Sa simula ay parang simpleng ubot-sipon, ngunit sa loob ng isang linggo, bumagsak ang kanyang katawan. Naging maputla, laging nilalagnat, at kung minsan ay may nararamdaman siyang parang may bumabara sa kanyang dibdib. Kahit anong gamutan sa barangay ay walang epekto. Nagsimulang mabahala si Mang Isko. Kaya't napilitan siyang humingi ng tulong sa isang binatang albularyo na malapit lamang sa kabilang baryo, si Elias. Si Elias ay isang kakaibang binata. Maaga siyang naulila at pinalaki ng kanyang lolo't lola na parehong albularyo. Noon pa man ay kilala na si Elias sa kakayahan niyang gumamot gamit ang mga halamang gamot, dasal, at orasyon. Sa edad na 22, malalim na ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang paniniwala at lihim ng kalikasan. Tahimik siya, hindi palakibo, ngunit mabait at may malasakit sa kapwa. Marami na rin siyang natulungang may sakit, kahit pa sa mga karaniwang hindi maipaliwanag ng siyensya. Pagkarinig ni Elias sa mga nangyayari sa pamilya Di Makulangan, agad siyang pumayag na tumulong. Dumating siya sa Sitio Manlumay na may dalang lumang bag na puno ng mga anting-anting, halamang gamot, at isang aklat na tinatawag niyang libro ng lunas. Pagsapit niya sa bahay ng pamilya, agad niyang siniyasat si Aling Marina. Hindi ito karaniwang sakit, bulong ni Elias. May mabigat na presensya sa paligid. Isang bagay na hindi mata ng tao ang nakakikita. Nagpasya si Elias na manatili muna sa Sitio Manlumay habang inaalam niya ang punot dulo ng sakit ni Aling Marina at ang mga nawawalang hayop. Habang pinapainom niya ng pinaghalong halamang gamot si Aling Marina, nagsimula rin siyang maglibot sa paligid ng bahay sa gabi. Bitbit ang lampara, mutya, at dasal, tinutunton niya ang enerhiya ng kabubatan. Dito niya napansin ang ilang kakaibang palatandaan, mga tuyong dahon na paikot ang pagkakaayos, bakas ng paa na tila tao pero may mahahabang kuko, at isang tunog mula sa kakahuyan na parang hindi sa hayop. Malalim, malungkot, parang tinig ng nilalang na matagal nang hindi nakikita ng liwanag. Makalipas ang 3 gabi ng pagmamatsyag, bumalik si Elias sa bahay ng Di Makulangan. May nilalang na sumusunod sa inyo. Hindi ito ordinaryo. Isa itong uri ng aswang. Nang marinig ito ni Mang Isko, para siyang nabagsakan ng langit at lupa. Noon lang siya naniwala sa mga kwento ng matatanda na may mga nilalang sa gabi na kumakain ng laman at dugo ng tao, at hindi lahat ng aswang ay hayop ang anyo, ang ilan ay nagtatago sa balat ng tao. Inatasan ni Elias si Mang Isko na lagyan ng bawang ang paligid ng bahay, magtanim ng asul na kandila tuwing 12:00 ng gabi, at ipagbawal muna sa mga bata ang paglabas ng bahay kahit pa umaga. Nagsimulang magkaroon ng takot ang pamilya, ngunit napalitan ito ng tiwala kay Elias, dahil bawat gabing lumilipas ay tila may lakas na bumabalik kay Aling Marina, kahit kaunti. Habang mas lumalalim ang gabi sa Sitio Manlumay, lalong lumalalim din ang misteryong pilit nilulutas ni Elias. Ngunit sa puso ng binatang albularyo, hindi lang ito basta tulong, may misyon siya. At sa ilalim ng buwan, ipinangako niya sa sarili na hindi siya aalis hanggat hindi niya naililigtas ang pamilyang ginugulo ng dilim.
3 gabi matapos dumating si Elias sa Sitio Manlumay, muling bumalot ang kakaibang katahimikan sa paligid ng bahay ng pamilya Di Makulangan. Ang mga aso sa paligid ay tahimik, hindi tumatahol, hindi kumikilos. Isang uri ng katahimikan na hindi natural, tila may humahawak sa hangin upang hindi ito makagalaw. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Elias. Iba ang gabing ito. May paparating. 12:00 ng gabi, nagising si Liza dahil sa malamig na simoy ng hangin na tila dumaan sa kanyang balat. Habang nakahiga siya sa banig sa tabi ng kanyang ina, napatitig siya sa kisam ng bahay. May anino siyang nasilayan, parang lumilipad, may pakpak, at tila mabigat ang bawat galaw. Saglit siyang napatigil. Hinila niya ang kumot at sumiksik sa tabi ng kanyang ama. Nang biglang, pak, 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 sunod-sunod na hampas sa bubong. Tila ba may gumagapang o bumabagsak na mabibigat na paa sa itaas. Mabilis na bumangon si Elias. Kinuha niya agad ang kanyang munting pouch na may lamang mutya at sinindihan ang isang kandilang kulay asul. Sa kanyang bulsa, may maliit na garapon ng durog na bawang at asin. Tumindig siya sa gitna ng sala at sinimulang bigkasin ang unang orasyon sa kanyang libro ng lunas. Sa ngalan ng liwanag at mga ninunong tagapagbantay, lumayas ka sa tahanang ito. Sumabay ang malalakas na pag-uga ng bubong. Narinig nilang lahat ang tunog ng matatalas na kuko na dumudungkal sa bubong, parang may gustong pasukin. Huwag kayong lalabas. Huwag kayong gagalaw, mariing bilin ni Elias habang patuloy sa pagbigkas ng orasyon. Si Mang Isko naman ay hawak ang itak, nanginginig ngunit determinado. Kinumutan niya ang kanyang asawa't mga anak habang sumisilip sa labas sa maliit na bintana. Ngunit wala siyang makita, madilim ang paligid. Tanging liwanag mula sa kandila ni Elias ang nagbibigay ng ilaw sa loob ng bahay. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, parang tunog ng mabigat na bagay na nahulog sa lupa. Sumunod dito ang huni ng paniki, ngunit mas malalim at mas masakit sa tenga. Nagmadaling lumabas si Elias, dala ang kandila, at nilibot ang paligid ng bahay. Sa likod ng kubo, nakita niya ang isang nilalang na parang tao, ngunit hindi, may mahahabang kuko, mapupulang mata, at balat na tila bato sa itim. Nang makita siya ni Elias, tumitig ito at agad na tumakbo patungo sa gubat. Hindi siya sinundan ni Elias. Alam niyang hindi pa oras ng pakikipaglaban. Alam niyang pagsubok lang iyon, isang babala. Kinabukasan, nadiskubre nilang may sugat sa bubong, parang may sinadyang hukayin upang makapasok. At sa ilalim ng bahay, may natagpo ang buto ng isang manok, bago pa yon, buhay pa. Pagka-uwi ng mga bata sa eskwela, narinig ang mga usap-usapan. May mga kapitbahay daw na nawalan din ng alaga, at may batang nakita ang isang tao na may pakpak na lumipad mula sa nyugan. Hindi nagtagal, kumalat ang takot sa buong sitio. Ngunit sa kabila ng mga kwento, kakaunti lamang ang naniniwala na may aswang. Ang iba'y nagsasabi pa rin na ligaw na hayop lamang o gawa-gawa lang ng mga bata. Sa loob ng bahay ng Di Makulangan, lalong lumala ang kondisyon ni Aling Marina. Hindi na siya makakain at minsan ay parang nawawala sa ulirat. Minsan ay sumisigaw siya sa gabi, sinasabing may nilalang na dumarating upang dalhin siya. At minsan, tinatawag niya ang pangalan ni Elias, parang siya na lang ang tanging sandigan. Nagsimulang magsaliksik muli si Elias sa kanyang aklat. Inalala niya ang mga itinuro ng kanyang lolo, ang tunay na aswang ay hindi basta nilalang na halimaw. Sila ay may sinumpaang kasunduan. At hindi lahat ay may parehong lakas, ang iba ay may kakayahang maglaho, ang iba'y may kapangyarihang manghina ang katawan ng tao. Dito niya napagtanto, may mas malalim pa kaysa karaniwang atake. Ang aswang na ito ay marunong. Marunong mamili ng biktima. At marunong manghina ng loob ng tao. Isa itong uri ng manananggal na may kakayahang dumaan sa espiritu ng kanyang biktima upang unti-unting sirain ito mula sa loob. Dahil dito, nagdesisyon si Elias na gumawa ng panibagong proteksyon. Gumawa siya ng langis mula sa pinaghalong dahon ng sambong, tanglad, at langis ng nyog na may durog na bawang. Pinahiran niya ang mga poste ng bahay, pati ang mga pinto at bintana. Gumawa rin siya ng anting-anting na isinuot ni Aling Marina sa kanyang leg. Sa gabi, nagsimula siyang magbantay sa labas ng bahay, dala ang kanyang baston na may ukit ng sinaunang simbolo. Hindi na siya natutulog. Alam niyang kailan may pwedeng bumalik ang nilalang, at sa susunod, baka hindi lang ito manakot. Tila lumalalim na ang koneksyon ni Elias sa mga puwersang hindi nakikita.
Habang tumatagal, nararamdaman niya ang mga paggalaw ng nilalang, hindi lang sa katawan, kundi sa hangin, sa lupa, sa mga aninong dumaraan sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya natitinag. Alam niyang ang pangalawang atake ay simula pa lang ng mas madilim pang gabi. At handa siyang harapin ito dahil alam niyang hindi lang pamilya di Makulangan ang nakasalalay, kundi ang buong sitio Manlumay. Lumipas ang ilang araw mula ng huling pag-atake ng aswang. Bagamat tahimik sa paligid, may mga palatandaan na nagsasabing hindi pa tapos ang panganib. Sa mga mata ng karaniwang tao, maaaring normal lang ang mga ito, subalit para kay Elias, isa itong panibagong babala. Isang madaling araw, habang nag-igib ng tubig si Mang Isko sa balon, napansin niya ang kakaibang amoy sa hangin, hindi ito amoy lupa o sariwang tubig, kundi amoy bulok na karne. Nang silipin niya ang balon, nakita niyang may mga itim na balahibo at basang abong dahon na tila may isinakripisyo roon. Mabilis siyang bumalik sa bahay at ibinalita ito kay Elias. Elias, baka naman may hayop lang na nahulog sa balon, tanong ni Mang Isko, bagamat nanginginig ang tinig. Umiling si Elias. Hindi. Yan ay ritual. Nilagyan ng palatandaan ang tubig para hindi nyo na magamit. Isa itong babala mula sa nilalang, gustong pagdudahan natin ang lahat ng bagay. Sunod namang napansin ni Liza, ang anak na babae, na tuwing hapon, tila may humahabol sa kanyang anino, habang naglalakad pa uwi mula eskwela. Isang araw, nahulog ang kanyang bag sa gilid ng daan, at habang pupulutin niya ito, may marahang boses siyang narinig sa likod, "Iuwi mo siya sa akin," napalingon si Liza, ngunit wala siyang nakita. Nanginginig ang kanyang katawan habang patakbong umuwi. Pagdating sa bahay, niyakap siya ni Elias at pinatahan. Kinuha niya ang isa sa mga mutyang gawa sa batong itim na may ukit na sinaunang simbolo at isinuot ito sa leg ni Liza. "Hindi ka niya basta makakalapit kung suot mo yan," sabi ni Elias. Habang tumatagal, mas dumarami ang kakaibang pangyayari sa sitio. Isang kapitbahay ang nagsabing nawalan sila ng kambing. Isang matanda naman ang biglang nabaliw at paulit-ulit na sumisigaw ng, "Darating na siya! Darating na siya!" Habang tumutulong si Elias sa mga kapitbahay, lalong lumilinaw sa kanya ang layunin ng nilalang, hindi lang ito simpleng aswang. Isa itong nilalang na gustong sirain ang tiwala at pagkakaisa ng mga tao. Isang gabi, habang binabantayan ni Elias ang paligid ng bahay, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig. Hindi ito karaniwang lamig. Tila ba ang kanyang mga buto ay nagyelo sa loob? Luminga siya sa paligid at nakita niya sa dilim ang dalawang pulang mata na nakatitig sa kanya. "Pakita ka," sigaw niya. Walang tugon, ngunit naramdaman niyang may gumapang sa likuran. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw ng walang pinanggagalingang ilaw. Pumikit si Elias at humugot ng lakas sa kanyang puso. Inalala niya ang kanyang lolo, ang mga orasyon, ang paniniwala na ang liwanag ng puso ay mas malakas kaysa dilim. "Hindi mo ako kayang takutin. Hindi mo sila kayang angkinin," mahinang bulong ni Elias. Biglang tumigil ang lahat. Naglaho ang lamig. Naglaho ang mga mata. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Isa lamang iyong paalala ng nilalang na andyan pa siya, naghihintay. Kinabukasan, nagdesisyon si Elias na maglibot sa buong sitio. Nagpunta siya sa bawat bahay, sinabihan ang mga tao na magsabit ng bawang sa kanilang mga pintuan, maglagay ng asin sa mga bintana, at huwag aalis ng bahay kapag sumapit ang 9:00 ng gabi. Hindi lahat ay naniwala, ngunit marami ang sumunod. Naramdaman ng mga tao na may tunay ngang panganib na bumabalot sa kanilang paligid. Sa bawat bahay na pinuntahan ni Elias, may iniwang papel na may simbolo, ang simbolo ng kanyang angkan, isang sinaunang anting-anting na pananggalang sa masasamang nilalang. Pinagpala niya ito gamit ang dasal ng kanyang ninuno. "Hindi ako pwedeng lumaban mag-isa," sabi niya sa sarili. "Kailangan ko ng mga taong naniniwala." Nagsimula ring lumapit sa kanya ang ilang matatanda sa sitio. May isang lolang nagsabi, "Elias, noon pa man ay may nilalang nang nagpaparamdam dito. Pero ngayon lang kami natakot. Kasi ngayon parang gusto na niyang lumamon." Napagtanto ni Elias na ang aswang na ito ay matagal nang gumagala sa paligid, ngunit ngayon lang ito lumalakas. At iyon ang mas nakakatakot. Tila ba may hinog na panahong hinihintay ang nilalang upang maglabas ng buong kapangyarihan nito. Sa gitna ng dilim at pangamba, si Elias ay hindi natinag. Mas lalo siyang lumalim sa kanyang mga dasal at orasyon. Gumawa siya ng panibagong anting-anting gamit ang balat ng punong balete,
itim na kandila, at dugo ng manok na may basbas. Alam niyang kailangang mas lumakas pa siya. Dahil habang may mga palatandaan ng dilim papalapit rin ang gabi ng pagsubok. Dumating ang gabing pinakakinatatakutan ni Elias, isang gabing walang bituin, walang buwan, at tila pati mga insekto'y tumigil sa paghuni. Ang katahimikan ay nakabibingi, at ang hangin ay malamig at mabigat na parang may dalang mensaheng madugo. Si Elias ay nasa harap ng bahay ni Mang Isko, nakaupo at nagbabantay. Suot niya ang kanyang lumang balabal ng itim na may nakaburdang pananggalang na anting-anting. Sa kanyang tabi ay may batya ng asin, bote ng langis na may orasyon, at ilang halamang pangontra sa aswang tulad ng bawang, luyang dilaw, at dahon ng saging na may basbas. Nang tumuntong ang 10:00 ng gabi, biglang humampas ang malakas na hangin. Bumukas ang bintana sa likod ng bahay nang wala namang hangin sa loob. Muling lumamig ang paligid. Mula sa kadiliman ng kagubatan sa likod ng sitio, may narinig silang mga ungol, hindi tao, hindi rin hayop. Isa itong mapanglaw, mahaba, at puno ng galit na tinig. Tiyak ako siya na yon, bulong ni Elias. Ang buong pamilya ni Mang Isko ay nagtipon sa isang silid. Sa gitna ng kwarto ay may bilog na asin, kandilang itim, at dasal na paulit-ulit na sinasambit ni Elias habang hawak ang kanyang baston ng albularyo. Sa kanyang kalooban, alam niyang ito na ang unang pagsubok ng tunay na labanan. Maya-maya pa, narinig na nila ang mga yabag sa bubong. Sunod ang mga pagkamot sa pader. May humahaplos sa mga bintana mula sa labas. Ngunit hindi makapasok dahil sa mga orasyon at pananggalang na ikinalat ni Elias. Hindi siya makakapasok basta-basta, sabi niya sa sarili, pero alam niyang sinusubukan lang siya ng nilalang. Biglang tumili si Liza. Sa salamin ng aparador, nakita niyang may babaeng nakaitim na damit na nakatayo sa likod nila, walang mukha, puti ang mata, at nakangiti ng ubod ng laki na parang nahahati ang ulo. Ngunit nang lingunin nila ito, wala naman doon. Isa itong salamangka. Ilusyon lang, sabi ni Elias. Pinagdiinan niya ang kamay sa kanyang anting-anting at winikaang, sa ngalan ng liwanag, sa dugo ng aking lahi, ikaw ay pawiin. Pumutok ang ilaw sa kisem. Nagliyab ang kandila sa gitna ng kwarto ng mag-isa. Biglang naglaho ang presensya. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Mula sa labas, may maririnig na tila pagkaskas ng kuko sa lupa. Nang silipin ni Elias sa siwang ng pinto, nakita niya ang nilalang, matangkad, payat, may balat na parang tuyong kahoy, mahahabang kuko, at matangkulay dugo. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, may mukha itong kahawig ni Elias, parang nilalang na ginaya ang kanyang anyo, ngunit may ngiting puno ng galit. Gusto mong iligtas sila, sabi ng nilalang. Sige, ipagpalit mo ang sarili mo. Isa ka lang, sila ay marami. Napakapit si Elias sa kanyang puso. Naisip niyang maaaring totoo, kung siya'y mawala, baka nga huminto na ang nilalang. Ngunit hindi niya basta-basta ibibigay ang sarili niya. Hindi pa ngayon. Hindi kung hindi pa siya handa. Biglang naglaho ang anyo ng nilalang. Sa halip, may lumabas na itim na usok mula sa bubong. Mabilis itong bumaba at lumusot sa siwang ng pinto. Sinubukan nitong pasukin ang kwarto, ngunit nang marating ang bilog ng asin, nasunog ito sa hangin. Sumigaw ang nilalang, tila nasaktan, at biglang lumipad pabalik sa dilim. Napahinga ng malalim si Elias. Isang matinding pagsubok ang nalagpasan nila. Ngunit alam niyang hindi iyon ang huling gabing ganito. Pagkatapos ng engkwentro, nagpasalamat si Mang Isko kay Elias. Kung wala ka, baka hindi na kami inabutan ng umaga. Umiling si Elias. Simula pa lang ito. Ang gabing walang bituin ay babalik. At sa susunod, mas malakas siya, mas tuso, mas mapanganib. Kinabukasan, binuo ni Elias ang plano, hindi lang siya magbabantay. Kailangan niyang sugpuin ang ugat ng kadiliman. Kailangan niyang malaman kung saan nanggagaling ang nilalang. At higit sa lahat, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili, dahil alam niyang may kapalit ang bawat orasyon, bawat panalangin, bawat anting-anting at minsan, ang kabayaran ay ang sariling buhay. Kinabukasan matapos ang gabing walang bituin, muling bumalik sa katahimikan ang buong sitio. Ngunit hindi panatag ang kalooban ni Elias. Ang kanyang mga panaginip ay tila may nais ipahiwatig, mga aninong gumagalaw, mga bulong mula sa di kilalang nilalang, at isang landas papasok sa gitna ng kagubatan. Isang madaling araw, dinalaw ni Elias si Lolang Idang, isang matandang ermitanyo na kilala bilang tagapag-ingat ng mga sinaunang lihim ng kanilang lugar. Siya ay dating albularyo rin at matalik na kaibigan ng lolo ni Elias.
Sa lumang kubo na napapalibutan ng damong ligaw, sinalubong siya ng matanda na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Matagal na kitang hinihintay, Elias, wika ni Lolang Idang habang nakatingin sa kanyang mga mata. Alam mong may bumabalik, di ba, Lola? Tanong ni Elias. Tumango ang matanda. Hindi lang basta aswang ang kalaban mo. Isa siyang lak ng dilim, nilalang na isinumpa at ginawang tagapaghatid ng kamatayan. Nakagapos siya sa kagubatan ng maraming dekada. Pero unti-unti na siyang nakakalaya. Lumamig ang pakiramdam ni Elias. Bakit ngayon lang siya nagpapakita? Kasi ikaw na ang tagapagmana ng selyo. Sa dugo mo, may kapangyarihang kayang ipanibagong buhay ang kanyang anyo. Ikaw ang target niya hindi dahil tagapagtanggol ka, kundi dahil ikaw ang kailangan niya upang ganap na makalaya. Ipinaliwanag ni Lolang Idang na sa gitna ng kagubatan, may isang batong itim, isang sinaunang altar kung saan ginaganap ang mga madidilim na ritual. Ayon sa alamat, doon unang isinilang ang nilalang sa anyong tao bago ito isinumpa. Kung mahahanap at masisira ni Elias ang altar, maaaring mapigilan ang ganap na pagbabalik ng lak ng dilim. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elias. Kinuha niya ang mga kagamitan, orasyong nakaukit sa balat ng punang balete, mutya ng pananggalang, kandilang itim, asin, at tubig dasal. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga ito. Kailangan niya ng lakas ng loob, pananampalataya, at matibay na puso. Sinabihan niya si Mang Isko at ang kanyang pamilya na pansamantalang lumipat sa bahay ng mga kamag-anak sa kabilang baryo. Kapag hindi ako bumalik sa loob ng 3 araw, huwag ninyo na akong hanapin. Iligtas ninyo ang inyong sarili, sabi niya, habang pinipilit na huwag ipahalata ang takot sa kanyang tinig. Sa unang araw ng kanyang paglalakbay papasok ng kagubatan, naramdaman na niya ang bigat ng enerhiya sa paligid. Ang mga ibon ay hindi lumilipad, ang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit walang hangin. Tila ba ang lahat ng nasa paligid ay nagmamasid sa kanya, nag-aabang sa kanyang bawat hakbang. Sa ikalawang araw, narating niya ang isang bahagi ng gubat na may kakaibang anyo, ang mga puno ay puro tuwid at matataas, at ang lupa ay basa ngunit walang tubig. Sa gitna nito, may batong itim na hugis puso, nakabaon sa lupa at may mga ukit na runa na hindi na mabasa ng karaniwang mata. Alam ni Elias na ito na ang altar. Lumuhod siya sa harap ng bato at sinimulan ang dasal ng kanyang lolo, sa liwanag ng dugo ng mga nauna, sa ngalan ng liwanag ng langit, wawasakin ko ang tanikala ng dilim at hahadlangan ang muling pagsilang. Habang binibigkas niya ito, nagsimulang umalulong ang mga hayop sa paligid. Ang bato ay nagsimulang manginig. Umangat ang lupa, at mula sa ilalim nito ay lumabas ang nilalang, ngunit ngayon, mas malaki, mas malakas, at may mga pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na usok, at ang kanyang tinig ay parang tambalang tinig ng daan-daang kaluluwa. Hindi mo ako mapipigilan, Elias. Dugo mo ang susi. Dugo mo ang hinahanap ko, sigaw ng nilalang. Ngunit hindi umatras si Elias. Kinuha niya ang mutya, sinaksak ito sa gitna ng altar, at binuhusan ng tubig dasal. Pumutok ang paligid, sumigaw ang hangin, at ang nilalang ay tila nasusunog sa liwanag na lumalabas mula sa bitak ng bato. Sa ngalan ng aking angkan. Sa ngalan ng kaliwanagan. Ako ang magiging sakripisyo upang maputol ang iyong ugnayan sa mundo, sigaw ni Elias. Biglang lumabas ang apoy mula sa altar, tinupok ang katawan ng nilalang. Ngunit sa huling sandali, isang tila espada ng anino ang tumama kay Elias, tumagos sa kanyang tagiliran. Napayuko si Elias, duguan, ngunit hindi natitinag. Sa kanyang huling lakas, winika niya, hindi ako natakot at hindi ako matatalo. At sa isang iglap, sumabog ang altar sa liwanag. Naglaho ang nilalang. At si Elias, nawalan ng malay sa gitna ng kagubatan, ngunit may ngiting kapayapaan sa kanyang labi. Isang linggo ang lumipas mula nang muling magliwanag ang kagubatan. Sa loob ng panahong iyon, walang sinuman ang makapagsabi kung nasaan si Elias. Ang mga tao sa sitio ay tahimik, tila natatakot magsalita tungkol sa nangyari. Sa puso ng bawat isa, may tanong na gumugulo, nakaligtas ba siya? Si Mang Isko at ang kanyang pamilya ay pansamantalang lumipat sa bayan, ngunit hindi nawala ang kanilang dasal para kay Elias. Si Lolang Idang, kahit mahina na, ay nagpatuloy sa pagdarasal sa kanyang altar, hinihiling sa kalangitan na kung hindi man maisalba ang buhay ng batang albularyo, sana'y tanggapin ang kanyang kaluluwa sa liwanag. Ngunit sa ika-8 araw, isang himala ang naganap. Habang sumisikat ang araw, isang batang lalaki ang tumakbo mula sa kabubatan.
Siya ay humihiyaw, may tao sa punong balete. May sugatan. Agad na nagsitakbo ang mga tao sa lugar. Sa ilalim ng matandang punang balete, nakita nila si Elias, buhay, bagamat mahina at puno ng sugat. Nakaalalay siya sa katawan ng puno, at ang kanyang palad ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng batong itim na mula sa altar ng dilim. Sa kanyang dibdib, nakaukit ang simbolo ng selyong pangontra sa demonyo, isang marka na hindi gawa ng tao kundi ng isang kapangyarihang mas mataas pa sa kaalaman ng karaniwang albularyo. Ipinasan siya ng mga lalaki at dinala sa bahay ni Lolang Idang. Pinagaling siya sa pamamagitan ng mga natural na lunas, dasal, at orasyon. Ilang araw pa ang lumipas bago siya muling nakapagsalita. Sa kanyang paggising, tinipon si Elias ng mga matatanda sa sitio upang ikwento ang nangyari. Sinarado ko na ang daan, anya. Nawasak ang altar. Nawala na ang laknang dilim. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Wala ni isang kaluskos ang maririnig. Lahat ay tila nabunutan ng tinik. Ngunit may halong lungkot sa tinig ni Elias. Ngunit may kapalit, dagdag niya. Hindi ko na muling magagamit ang karamihan sa aking orasyon. Napaso ang aking lakas. At ang marka sa aking dibdib tanda ito na ako'y nakaalpas, ngunit hindi na ako ang dati. Hindi na ako buong albularyo. Nag-iyakan ang mga tao. Ngunit sa halip na kalungkutan, ito'y naging selebrasyon. Buhay si Elias. Buhay ang pag-asa. Buhay ang liwanag. Mula noon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Elias. Hindi man siya kasing lakas ng dati, naging tagapagturo siya sa mga kabataan. Ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot, mga dasal, at mga sinaunang paniniwala. Marami sa mga kabataan ay hindi na natatakot sa mahiwaga. Sa halip, natuto silang igalang ang kalikasan at ang mga nilalang na hindi basta-basta nakikita. Dumalas ang mga anihan sa sitio. Bumalik ang dating sigla ng mga halaman at hayop. Ang kagubatan, na dati pinangingilagan, ay muli nang pinasok ng mga mangangahoy at magsasaka. Ngunit ngayon, may pag-iingat at may dasal bago sumuong sa kailaliman. Isang araw, dumalaw si Elias sa lugar kung saan niya huling nakita ang altar. Ang batong itim ay wala na. Ngunit may tumubong bagong pun sa mismong lugar, isang pun may dahon na kumikislap sa liwanag, na tila nilikha upang maging bantay sa dating kasamaan. Bawat dilim, sabi niya sa sarili, ay may hangganan. Basta't may isa mang handang mag-alay ng sarili para sa iba, hindi kailanman mananaig ang kadiliman. Lumapit si Lolang Idang na ngayoy tila bumata dahil sa pagbalik ng sigla sa sitio. Hindi mo man naibalik lahat ng iyong lakas, Elias, ngunit napatunayan mo na ang pinakamalakas na taglay ng isang albularyo ay hindi ang orasyon, kundi ang kanyang puso. Akala ng lahat tapos na ang kwento. Akala nila bumalik na ang katahimikan at ligtas na muling mabubuhay ang sitio sa ilalim ng liwanag. Ngunit sa puso ni Elias may gumugulo, isang lihim na unti-unting bumubunyag habang lumilipas ang mga gabi. Tuwing sumasapit ang hating gabi, nagigising si Elias na pawis na pawis. Sa kanyang panaginip may bumubulong sa kanya. Hindi ito tulad ng dating tinig ng kadiliman, kundi isang malungkot na tinig ng isang batang babae. Elias, bakit mo ako iniwan? Sa unay inakala niyang bunga lamang ito ng kanyang matinding karanasan. Ngunit paulit-ulit ang panaginip at sa bawat ulit ay mas malinaw ang anyo ng batang babae. Payat, maputla, may mga mata na tila uhaw sa liwanag. Isang gabi, naglakas loob siyang muling bumalik sa kabubatan. Hindi dala ang kanyang mga kagamitan bilang albularyo, dala niya lamang ang rosaryo ng kanyang lolo at isang itim na kandila. Sa gitna ng kagubatan, sa lugar kung saan tumubo ang pun na pumalit sa altar, muling lumitaw ang batang babae. Ako si Alina, wika nito. Ako ang huling sinakripisyo sa altar noon. Ako ang laman ng anino. Ngunit nung isinakripisyo mo ang iyong sarili upang sirain ang altar, napalaya mo rin ako. Ngunit ang aking kaluluwa ay nanatiling nakagapos sa pagitan ng liwanag at dilim. Napaluhod si Elias. Patawad, Alina. Hindi ko alam. Akala ko'y tapos na ang lahat. Hindi pa, tugon ng bata. Ang tunay mong sakripisyo ay hindi ang iyong dugo, kundi ang pagpapalaya mo sa mga nilimutang kaluluwa. Ipinaliwanag ni Alina na may iba pang mga bata, kababaihan, at kalalakihang isinakripisyo sa altar sa pagdaan ng panahon. Ang kanilang mga kaluluwa ay naiwan sa paligid ng kagubatan, hindi matahimik, hindi makalipad. Ang pagkawasak ng altar ay hindi sapat upang palayain sila.
At dito nagsimula ang panibagong misyon ni Elias. Isa-isang gabi, bumalik siya sa kabubatan. Sa bawat gabi, dala niya ang kandila, dasal, at ang lakas ng loob upang hanapin ang mga ligaw na espiritu. Sa bawat kaluluwang natatagpuan niya, isang kwento ang ibinubunyag, mga batang kinidnap, mga inang nagpakamatay, mga lalaking inalay sa gabi ng dilim. Kinausap niya sila, pinakinggan ang kanilang hinanakit, at sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, binubukas ang daan patungo sa liwanag. Dahil dito, unti-unting nanlumo ang katawan ni Elias. Sa bawat kaluluwang na ililigtas, tila bahagi rin ng kanyang buhay ang nawawala. Nanghihina siya, lumalalim ang kanyang mga mata, at nawawala ang kulay sa kanyang balat. Alam mo bang unti-unti mong iniaalay ang sarili mo sa kanila? Tanong ni Lolang Idang minsang makita siya. Lola, sagot niya. Alam ko. Pero ito ang tunay na papel ko. Hindi lamang ako albularyong tagapagpagaling ng katawan, kundi tagapagdala rin ng kapayapaan sa mga kaluluwang walang tinig. Hanggang isang gabi, bumalik si Alina. Elias, Anya. Ito na ang huli. Inabot niya ang kamay ni Elias at hinila ito patungo sa gitna ng kabubatan, kung saan naroon ang pinakamatandang pun ng lugar. Dito nakagapos ang pinakamatandang kaluluwa, ang unang ginamit ng lak ng dilim upang magising. Lumuhod si Elias sa harapan ng pun. Inilabas niya ang rosaryo, binuksan ang kanyang palad kung saan nakaukit pa rin ang simbolo ng selyo, at muling nagdasal, sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng mga kaluluwang nilimot, inaako ko ang bigat ng inyong hinanakit. Ako na ang maging daan, ako na ang maging tulay. Sa akin niyo ilagak ang inyong kirot, at sa liwanag ako'y maging abo. Biglang lumamig ang hangin. Umikot ang mga dahon sa paligid ni Elias. Mula sa pun ay bumalot ang isang liwanag na tila galing sa langit. Isa-isang naglitawan ang mga anyo ng mga ligaw na kaluluwa, lahat ay nakatingin kay Elias, at sa isang iglap, pumikit sila at naglaho. Sa huling sandali, nakita ni Elias si Alina. Nakatayo ito sa gitna ng liwanag, umiti at nagsabi, "Salamat, Elias." Ang totoong albularyo ay hindi lamang gumagamot sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang sakripisyo mo ay hindi na mabubura. Paalam. At sa wakas, nagliwanag ang kagubatan sa unang pagkakataon mula nang ito'y mabahiran ng kadiliman. Lumipas ang mga taon, at ang sityo na minsang binabalot ng takot ay naging lugar ng kapayapaan at kasaganahan. Ang kagubatan ay muling namukadkad, puno ng hayop at halamang ginagalang ng mga tao. Sa gitna ng mga kabahayan, itinayo ang isang maliit na dambana, hindi para sa isang santo o Diyos, kundi para sa isang binatang albularyong nag-alay ng kanyang buhay para sa iba, si Elias. Walang nakakakita sa kanyang muling bumalik, ngunit nanatili siyang buhay sa kwento ng mga matatanda, sa dasal ng mga bata, at sa mga paniniwalang ginagabayan ng liwanag. Ang dambana ay yari sa kahoy ng pung tumubo mula sa altar ng kadiliman, ang mismong pun kung saan nagsimula at nagtapos ang kanyang huling sakripisyo. Sa gitna ng dambana, may ukit na mukha, payapa, nakapikit, tila natutulog sa kalawakan. Si Mang Isko at ang kanyang pamilya ay bumalik na sa sityo at muling namuhay ng tahimik. Si Aling Berta ay nagbukas ng maliit na silid-aralan para sa mga batang gustong matuto ng sinaunang gamot at paniniwala. Tinawag nila itong Iskul ni Elias. Hindi ito isang formal na paaralan, ngunit dito na ipapasa ang mga aral, hindi lamang ng albularyo, kundi ng sakripisyo, pananampalataya, at tunay na pagkalinga. Ang mga batang lalaki at babae sa sityo ay natutong gumamit ng mga halamang gamot, magdasal ng pangontra, at higit sa lahat, gumalang sa kalikasan. Sa tuwing may sakit na hindi maipaliwanag, ang mga bagong albularyo ay nagtitipon sa ilalim ng pun upang humingi ng gabay sa kaluluwa ni Elias. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, si Lolang Idang ay naglakad patungo sa dambana. Kahit matanda na siya, matibay pa rin ang kanyang paniniwala. Dala ang kanyang baston, siya'y naupo sa harap ng mukha ni Elias. Sa kanyang tabi ay isang batang babae na may pangalang Lira, isa sa mga pinakamagaling na batang albularyo sa sityo. "Lola," tanong ni Lira, "totoo po ba ang kwento tungkol kay Elias? Lahat po ba yon ay nangyari talaga?" Ngumiti si Lolang Idang at tumingin sa langit. "Ang totoo, apo, ay hindi lang iyon kwento. Iyan ay alaala. Iyan ay sakripisyo. Hindi mo kailangang makita para paniwalaan. Sapagkat kung hindi iyon totoo, bakit ligtas na muli ang sityo natin ngayon?" Tahimik na umihip ang hangin, at ang mga dahon ng pun ay kumilos na tila nagpapatotoo sa sinabi ni Lolang Idang. "Ipagpatuloy ninyo," wika niya.
Ipasa ninyo. Huwag kalimutan ang pangalan ni Elias, huwag hayaan na mawala ang kanyang pamana. Si Lira ay tumango. Sa puso niya, natanim ang matinding respeto at pananabik na balang araw ay maging kasing tapang at kasing tapat ni Elias. Alam niyang hindi niya ito makikita muli, ngunit sa bawat dasal, sa bawat gamutan, sa bawat batang matututo sa iskul ni Elias, doon niya mararamdaman ang presensya ng albularyong minsang iniligtas ang kanilang mundo. At sa dulo ng gabi, habang tahimik na natutulog ang buong sityo, may isang aninong dumaan sa likod ng dambana. Hindi ito madilim. Hindi ito mapanganib. Isa itong liwanag na may anyo ng isang binata, nakangiti, at naglalakad patungo sa liwanag ng buwan. Sa bawat buhay na iyong iniligtas, sa bawat dasal na iyong sinambit, hindi ka lang naging albularyo, isa kang bayani. 17